Greetings, Emmaus Christian Bible Church. I am Pastor Mark Anthony Reyes II. Pastoring Jesus is our shelter worship center here at Pulilan, Bulacan. I'm also an incoming third-year college student in Phoebeus College of Bible taking pastoral studies. Also a member of Newfields Prayer Band of Student Missionary Fellowship Organization. We are glad to be with you virtually. We are also thankful for those who attended in our training for today. We will be having worship through music, short messages, encouragements, brief announcements, song offerings, special numbers, and many more. We hope that you will stay till the end of our program. And before we start, I invite each and every one of you to start and open up in prayer. Dear Lord, we thank you, Lord, for this opportunity that you have given us. Prepare our hearts as we listen to your words, that it may grow into us. Lord, we also pray that you may prepare our minds, that it may be a vessel, a faithful vessel of your word, Lord, growing and showing it outside of our life, Lord. Thank you so much, Lord, for your love, for your grace. And we also pray for your workers, for your ministers, that they may be a faithful channel of your words. Continue to work on us. Thank you so much for this blessing, for this opportunity. It may be an effective way, Lord, to mold us and to prepare us for your ministry. All glory and praises is due to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Come
Ako po si Johnny Mel Manalo, isang incoming senior student ng Previous College of Bible. Kaya niyo po ako manguna sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Ang pagbubulayan po natin sa araw na ito ay makikita natin sa Philippians, sulat sa mga mananampalataya na nakakaranas ng pag-uusig sa kanilang buhay pananampalataya. Maging si Pablo na sumulat nito ay nakakaranas at nakabilanggo rin ng dahil sa pananampalataya. Isinasaad ni Pablo kung paano mamuhay ang isang Kristiyano nang may kagalakan sa kabila ng mga nangyayari, mga pag-uusig, mga kahirapan sa damdamin sa kabila ng kanilang pinagdaraan. Nais pakita kung ano talaga ang isang Kristiyanong tapat sa pananampalataya. Before po tayo magpatuloy, nais ko lamang bigyan diin ang isang katanungan, iwan sa inyo isang katanungan. Above all else, ano po yung pinaka-nanaisin ng bawat isa sa atin? Ano po yung pinaka-lalayunin ng bawat isa sa atin? Ang passage po natin ay makikita natin sa Philippians 3:7-11. Hayaan niyo pong basahin ko. Philippians 3:7-11. Hayaan niyo pong basahin ko. Kung nandiyan na po kayo, sama-sama po natin tignan at basahin. Verse 7. But whatever I gain, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him in the power of his resurrection, and may share in his suffering, becoming like him in his death, that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. Kaya niyo pong manalangin tayo muna. Ama, salamat po sa umaga ito. Salamat po sa panahon na magbubuli kami ng inyong mga salita. Naway malayang makakilos ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Naway ikaw ang mag-ingat ng inyong mga salita sa aming mga puso. Tulungan niyo po kaming makita ang hiwaga ang ganda nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagnanais po sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos. Unang nais kong ipakita sa atin ang pagkakilala kay Kristo. Sa verse 8, ayan yung pumasahin ko. Indeed, I count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Sa unang tingin po, parang napaka-extreme naman ni Paul. Sapagkat wala siyang interest sa ibang bagay, maliban sa ang makilala si Kristo. For us to hear this, wala naman ay parang hindi sa kapanipaniwala sa unang paningin po. Pero kung sa taong nakamit na isang bagay na ipinapalagay niya na vanity lamang ito, marahil ay paniniwalaan natin, or sa isang bagay, sa isang tao na nakakamit ng bagay nito ay maaring credible naman siya, o credible naman talaga siya. Ano man ang aking kamtan, Paul was not just saying these things, pero na-experience niya po ito. Paul described and explained his attainment in verse 4 to 6 po. Yet he disregarded this which brought confidence in the flesh. Itunuring niya kalugihan kumpara sa pagkakilala kay Kristo. Nais ko lang din pong i-share ang isang komento ni MacArthur patungkol po dito. Pinakamahirap na bahagi na ng salita ng Diyos ay yung reliyosong tao. Dahil sa paggawa ng mga bagay-bagay, nagdudulot ito sa kanila ng kumpiyansa sa kanilang ginawa. O kumbaga, nakasandig ang kumpiyansa ng mga reliyosong tao sa kanilang bagay na ginawa. Paul
dinescribe ni Paul ang buhay niya bago siya makakilala sa Panginoon. Siya isa sa 6,000 sa pinaka-striktong sekta. Pero dinisregard ni Paul yung kumpiyansa na nagdudulot dito sa paggawa ng mga bagay. What is it to know Christ? Prophet, king, and priest po. Paul at the setting was exhorting that the greatest thing is to know God above all else. Walang kwenta kung ikukumpara sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. When was this desire come to mind regardless of the circumstance? Hindi nga po yung sa circumstance But saan nakasandig ang confidence? Paul turned down what religious leaders thought was righteous. Matter of righteousness, not in the flesh and not from the law. Yet all the more, ang pinakananaisin po ni Pablo ang makilala si Kristo. To Jews that they may gain their righteousness from obedience to the law, na nagbubunga ng confidence sa laman. Ito po yung nais i-turn down na paniniwala ni Pablo. Ano po yung tinuturo sa atin ng verse na to? Ano po yung talagang ninanais ng mga mananampalataya sa panahon ngayon? Tignan natin kung paano nagugugol ang maghapon. Napakaraming bagay na ninanais nating magawa. Mga bagay na kinasisiyahan natin. Mga bagay na sa tingin natin ay kailangan natin gawin. Pero ano po ba talaga yung mahalaga sa atin? Mahalaga po ba sa atin ang makilala ang Panginoong Hesus sa kabila ng ating mga ginagawa? Paul was saying, let's be honest po, when was the last time you desired the Lord? Paul know the word of knowing Jesus. That's why above everything po, ito yung pinakananais ni Pablo, ang makilala yung Panginoon. Tayo yung mga tuli in verse 3. Tayo yung sumasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At ang kumpiyansa natin ay na kay Jesucristo lamang na ating kagalakan. Nothing compare to the word of knowing Jesus Christ, whom we put our faith, that by Him we have righteousness, not our own through faith. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mas makikilala natin si Kristo. Mas mapapalalim ang ating pagkaunawa sa Kanya. Pagkakilala na nagdudulot na lumalim ang ating pananampalataya. We may do ministry and other stuff and other things, ministry online and kahit sa physical. Pero nagdudulot po ba ito ng pagkakilala kay Kristo? Yung ating mga ginagawa, nagdudulot po ba ito ng pagkakilala pa sa ating Panginoon? Pagkakilala kay Kristo. Pangalawang nais ko pong talakayin dito ay yung ninanais ni Pablo. Ito po yung ninanais niya, that I may know Him and the power of His resurrection and may share in His sufferings, become like Him in His death. Yung una pong bagay, that I may know Him in the power of His resurrection. John 17:3. Ito po yung eternal life. That they may know You, that they may know You, that we may know the Lord. Ito po yung buhay na walang hanggan, ang makilala ang Panginoon. And then, yung resurrection na tinutukoy sa Romans 6:14, 4:14, and 12:14. Yung implication po nito, surely na katuwiran ang ninanais ni Pablo. Pero hindi nito maalis ang pag-asa na nagnanais na makilala ang Panginoon. Malaman po ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Bagay na alam na ng ilan sa atin. Yun nga, medyo familiar na siya Medyo hindi na sa natin binibigyan ng importansya. Pero yung nalalaman ni Pablo ay higit pa sa nalalaman natin. Buhay niya at ito yung pinakalayunin ni Pablo. Surely, Christian nowadays, hindi nila naiisip ang bagay nito.
struggle in prayer, devotion, and reading in God's Word. Mga palatandaan po ba ito ng tao na nagnanais o nagsisik, nagdi-desire sa ating Panginoon? Huwag na paghariin ang kasalanan ni Romans 6:12 at sa 11. We should consider na patay na tayo sa kasalanan, alive sa Panginoon. Verse 21, ashamed sa kasalanan, sa past na ating ginawa, nahihiya po tayo dito. At yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay, dito po babagsak o tatayo ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Kung hindi siya nabuhay, sayang at walang kwenta itong gagawin natin. Pero dahil sa salita ng Diyos na nagpatotoo sa pagkabuhay ni Kristo, hindi mawawalang kabuluhan ng pag-asa ng bawat mananampalataya sa Kanya. Sabi po ng isang linya, those who trust in Christ will not be put to shame. Those who trust in Christ will not be put to shame. At isa pang bagay, makibahagi sa Kanyang suffering. For Christ's sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. Paul suffered the loss of all things. Paul has a decent life, pero he chose to set those comfort aside po. In verse 1 na baganggit lagi doon yung rejoice in the Lord. How can Christian rejoice in suffering? Medyo parang kakaibang bagay po. Pero kung titingnan natin, what is this joy? Nararamdaman dahil sa mga external na bagay, pero hindi po ito ganun eh. Rejoice as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. What Christian look forward desire? In 2 Corinthians 1-24, working out joy to stand firm in the faith. All the fight, joy, and faith is works of God. We should not boast. Paul desired to share in Christ's suffering. In Christian obedience, we lost something that we may gain the knowledge of Christ. In Christian obedience po, we lost everything that we may gain the knowledge of Christ. Yun po yung nais pakita dito ni Pablo. I was referring to verse 8, suffered lost of all things and counting them as rubbish. Same principle po. Lost of all things for the sake of Christ. Christ suffered for the glory of God, to please God. A-remind na yung buhay ni Kristo ay para sa kaluwalhatian ng Ama. Hindi in comfort, not in relax. Hindi po relax, but doing what the Father's will is. Christian nowadays were confined and satisfied in going to church, singing a song, but Christianity is more than that po. Maaring makompromise yung ating pahinga, comfort, self-pleasure, routine, at relationship. Maaring makompromise ito. Pero kung ikukumpara mo sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, yun po yung work nito. For the sake of the glory ng Father, para sa pagkakilala kay Kristo. Libreng kaloob ng Ama, cost us everything. And then sa last verse po, yung inaasahang muling pagkabuhay. All desire is always to be with Christ in life, in death, suffering, resurrection, and glory. To be with Christ, people experience so much persecution, hardship. Parang wala nga pong nangyari na mabuting bagay sa kanila. Promise na di nila inabutan or kung titignan, parang wala lang yung mga bagay na ginawa nila para sa Panginoon. The very hope na mabubuhay ulit. And then in Romans 8:23 po, the Spirit groans inwardly, waiting eagerly for adoption as son. Hope that hindi na nakikita. The knowledge, understanding of this very hope cost them
their whole lives. Salvation is free, yet it cost them their whole lives. So, what is this hope that it cost them their whole life? As MacArthur said po, tinutukoy dito ni Pablo yung pagdating ng Panginoon na sa panahon na bubuhayin na ang mga mananampalataya kay Kristo. Their hope is not in this world, but after all, that God would raise them from the dead. At the end, sa bilang pagtatapos po, hindi dito nagtatapos ang buhay ng mananampalataya. Merong buhay pagkatapos nito. Let's not forget na temporary lamang yung mga buhay dito. What do we desire the most? Yung katanungan ko po kanina. Above all else, naisin na makilala si Kristo. Walang maikukumpara sa halaga ng pagkakilala sa Panginoon. At napagtagumpay na niya ang kamatayan, ang pananampalataya na nakasandig sa Kanya ay tiyak na gumapi sa kamatayan. Inaasahang makibahagi sa paghihirap ni Kristo. Ang libreng kaloob na kaligtasan ay nagdulot sa kanila ng kanilang buhay na pagsunod kay Kristo. At ang pag-asa ng bawat nagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang natatapos sa buhay nito. This hope ay wala sa atin kung hindi natin naranasan o hindi natin naintindihan ang mabuting balita. Mabuting balita na it is more than just praying a prayer. More than ng pagtanggap sa mga bagay na tinatanggap. Kung papasok sa puso, hindi lang po yun yung gospel eh. Pero ano po ba yung gospel? Ano po ba yung tinutukoy dito ni Pablo na worthy sa aking mga tinalakay kanina? Pero kung hindi po natin nauunawaan, hindi natin naranasan ng pagkaunawa sa gospel, itong worthy na mga bagay na tinutukoy sa una ay worthless lamang kung ating titignan. Nais ko lang din pong balikan at ipakita sa atin na merong Diyos na perfecto, banal, at syempre makatarungan po. Yung Diyos na ito ay hindi tayo kailangan. Pero nung una meron tayong relasyon sa Panginoon. Pero nang dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Panginoon. Yung relasyon sa Panginoon ay naputol. Yun po. Ano po ba yung kasalanan? It is an offense against God po. Yun po yung kasalanan. Sin is transgression to the law. Ano po ba ang titingnan natin sa kasalanan? Nais ko lang din pong ipakita na sa panahon ngayon, ang kasalanan ay hindi na ganun ka tindi or hindi na ganun na i-emphasize. Yung pagtingin sa kasalanan ay parang normal lang. Hindi siya parang sorry na. Hindi lamang po ganun yung kasalanan, pero kasalanan ay offense against sa Panginoon. Sin leads to slavery. Jesus answered them, truly I say to you, whoever commits sin is slave of sin. John 8:34. We're slave of sin kung hindi pa dito. Pero napakaganda rin pong makita na nandyan ang habag ng Panginoon na kahit na patuloy tayo sa pagkakasala, na tayo ay nagkasala sa Panginoon, nandyan pa rin po ang biyaya ng Panginoon na pinili tayo ng Panginoon. Pinili ang ilan ng Panginoon na deserve natin ang punishment, ang kabayaran ng kasalanan, which is kamatayan. Pero yung habag ng Panginoon, nandyan rin ang habag ng Panginoon. Hindi natin maaalis sa katangian ng Panginoon ang kanyang habag, kanyang biyaya, kanyang pagmamahal. Ano pong nais kong ipakita sa atin sa umaga nito, sa araw na ito? Nais ko pong ipakita sa atin na unless maunawaan natin ang mabuting balita kung sino ang Panginoon, kalagayan natin sa harapan ng Panginoon na nagkasala tayo sa Panginoon. Subalit, nandyan ang biyaya ng Panginoon. Nandyan, binigay ng Panginoon si Jesucristo. Si Jesucristo
na nagbayad ng ating mga kasalanan. Ano po yung nais kong ipakita? Unless we believe these truths, mga katotohanan pong ito, hindi lamang natatapos doon, bagkus sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya sa mga bagay na ito. Evident, ano po yung evident ng pagiging genuine ng ating pananampalataya? Hindi na po natin inaasam ang kasalanan. We don't desire to sin against God anymore. Or kumbaga, isa pa pong example na mahalaga na hindi na natin ninanais yung kasalanan at yung kasalanan na nagagawa natin, na-emphasize natin yung bigat nito sa harapan ng Panginoon. Sin is not just sin, but it is sin against sa Panginoon po. Bilang pagtatapos, nais ko lamang pong ipakita na ang dami nating pwedeng gawin. Ministry, mga sacrifice, hardship. Pero kung wala yung pagkakilala sa Panginoon, para lamang magawa yung mga bagay-bagay, para siyang routine, ang hindi natin napapansin, parang isa na siyang ritual na kailangan natin gawin. Or nandiyan yung reputation na kailangan natin ingatan. Pero nice din ipaalala sa atin ng salita ng Panginoon na walang kwenta yung mga bagay nito kumpara sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. Ano po bang dinudulot ng pagkakilala sa Panginoong Hesus? Sa pagkakilala natin sa Panginoong Hesus, tumitibay yung hope, pag-asa natin sa muling pagbabalik niya. Pag-asa natin sa Panginoon. Peace na buhat sa Panginoon, tumitibay rin. At isa pa, love. Na sa pagkakilala natin sa Panginoon, lalong lumalalim, lalong naipoportray natin sa ibang tao. The more we know, the more hopeful we will be, the more loving we will be. Nais ko lang din pong ipakita, paalala sa atin na katanungan ko kanina, above all else po. Ano po yung dinidesire ng bawat isa sa atin? Naway isang magandang paalala sa atin in doing our ministry, in doing service for the King na walang kwenta yung mga bagay kung ikukumpara sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kaya niyo pong manalangin ako. Ama, salamat po sa araw na nagbulay kami ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na ingatan ang inyong mga salita sa aming mga puso. We may do ministry online and other areas po, Panginoon. Tulungan niyo po kami na above all else, naisin, desire ang pagkakilala po sa inyo. Ikaw po na ang patuloy na magsama, mag-ingat, magturo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.
Praise God sa mga mensaheng ating narinig mula sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating tagapagsalita, si Pastor Nemo, at sa mga awiting ating narinig lalo na sa napakagandang awiting inihandog ni Precious. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating closing prayer at pagkatapos nito ay maaari na tayong tumungo sa ating provided Google Meet link para sa ating Bible Study Workshop. Tayo ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa natapos naming session, sa natapos po naming unang parte ng aming gawain sa araw na ito. Maraming salamat po sa bawat isa na pinagsama-sama niyo po kami sa oras na ito upang kami po ay matuto sa iyong mga salita. Dalangin po namin na nawa po ang aming mga puso at isipan ay i-open niyo po upang ito po ay maging handa para sa pakikinig po namin ng aming mga pag-aaralan sa aming workshop. Dalangin po namin na nawa po ang bawat isa ay mabless po, Lord God, at hinin po nawa po yun siyang patuloy na gumamit sa kanila. Nawa po, Lord, ang lahat ng kanilang mga matututunan mula sa workshop na ito ay maibahagi din po nila sa iba nilang mga kaklase. Dalangin po namin na nawa po sa aming pagsama-sama sa unang workshop namin sa araw na ito ay kayo po yung siya magbigay sa amin ng katalinuhan at karunungan. Kinin po na nawa po gamitin niyo po ito para po sa aming mga ministry. Tulungan niyo po, O Lord God, ang magpa-facilitate sa gawain ito. Nawa po, Lord, bigyan po siya ng confidence, O Lord God, at kingin po ng knowledge and wisdom na nanggagaling sa iyo. Nawa po, ang lahat ng kapurihan ay sa ilamang po namin, may taas sa ilamang po namin. At ang iyo pong pangalan ang siya namin mapupurihan at panakila sa gawain ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.